trials. At basahin natin James 1 verses 2 up to 8. It's rather a long reading, so you should concentrate. James 1, 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, be blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. James 1, 12 to 15, as we continue to understand more about temptation. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desires he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. And may the Lord bless us, and may he bless the reading of his holy word, and may he enable us to fathom its mystery. So what can be learned about trials? That first, there is a godly reaction to trials, and that is pure joy. Mahirap siguro makakita ng tao na, uy, bakit meron kang kapayapaan, meron kang joy? Kasi under trial ako eh. Usually, baligtad na nangyayari. Na yung tao ligalig na ligalig, gulong-gulo, dahil under trial. Pero ang sabi ng verse 2, consider it pure joy, my brothers, well, whenever you face trials of many kinds. But this joy can only be understood and can only be had if one had wisdom. So, meron daw, sabi ka nun, joy yung trial. If you do not find joy in trial, inevitably, we are not wise. And if we are not wise enough, we will not find joy
in trial. Kaya ang sabi ng James 1:5, if any one of you lacks wisdom, he should ask God. Hindi ito tungkol sa wisdom in daily living at ibang issue ng buhay. Who gives generously to all without finding fault, and it will be given him. What kind of wisdom is that? It's related to verse 2, that when you have trial, you find joy. Sabi ko noon, kung hindi kayo makakita ng joy, ibig sabihin kulang kayo ng wisdom. And if you lack wisdom, ask God, and He will give you. Hindi ito wisdom on anything and everything, but on finding joy in trial. Kaya napakaraming mga tao siguro po wala nitong ganitong wisdom kasi ang common reaction natin pag may trial ay malungkot. Magmukmok, magreklamo, hindi magkaroon ng joy. But with God, many things seem to be the opposite. Na under trial ka na, magkakaroon ka ng joy. Remember po na sinabi, hindi count it as happiness when you have a trial, but joy. Because happiness is dependent on happenings. No? Pagka maganda yung happening, may happiness ka. Pag pangit yung happening, lonely ka. Because happiness is dependent on outward events. That's why it is impossible for us to be happy when there is a trial. Because it is dependent on events. But joy is not dependent on events. Joy is dependent on your relationship with God, which does not change no matter what happens. Kaya nagkakaroon ng joy yung tao kung siya ay may trial, hindi happiness, joy. Magkaiba yun eh. Pleasure is dependent on sensation. Happiness is dependent on events. Joy is dependent on your personal relationship with God, which does not change whether or not there is sensation, whether or not events are according to what you desire. Ano pa po? Bakit daw dapat magkaroon ng joy pag may trial? Uy, may pagsubok ako, meron akong joy. Bakit? Because of the fruits of trial. And the fruits of trials include personal development. One is perseverance. Sabi, kapag may trial, ang bunga niyan, perseverance. Pagpupunyagi, pamamayani, pagtatagumpay. At ano pa? Maturity. Yan daw ang bunga ng trial. Kaya yung maraming mga tao, immature pa, wala pang trial sa buhay. Kaya yung mga bata, ang dali-daling umibig, ang dali-daling maalinlang, ang dali-daling umoo. Kasi wala pang mga pait at pakla at hapdi na naramdaman sa buhay. Wala pang mga trial na dinaanan, wala pa silang maturity. Kaya sabi sa verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano pang personal benefit natin pag may joy, mayroong trial? Completeness. So that you will not lack anything. Ang isang tao na hindi pa po dumadaan sa maraming trial, ang isang tao na hindi pa dumadaan sa maraming mga pagsubok, maraming kulang. Kulang sa katinoan, kulang sa perspective, kulang sa lalim, kulang sa depth, kulang sa pangunawa sa kapwa. Pag masyado pang ang sungit-sungit sa kapwa, ang higpit-higpit sa kapwa, judgmental, walang pasensya, wala pa sigurong naramdaman itong tao na to na maraming trial sa buhay. Hindi pa niya naranasang mahirapan, kaya hindi man lamang siya nagkakaroon ng compassion sa nahihirapan. Dahil yung tao po na dumanas ng napakaraming hirap, ang pinakatama lamang na maging bunga nun sa kanyang buhay, maging siyang mabuti sa kapwa. Kasi alam niya yung hirap ng naghihirap. Yung tao na pupwera, dapat ang nagiging reaction sa buhay niya noon, maibigin siya ngayon sa mga puwera at isinasali niya yung mga puwera. Yung taong naghirap, pagka nagkaroon niyan, dapat naging mag-ibigin sa naging mahirap din. Kasi alam niya this is the only positive reaction and the beautiful fruit of going through difficulty to make us complete. At ano yung complete? We are complete persons, buong-buong tao, buong-buo ang pagkatao para magpakatao at tumulong sa kapwa. Kaya nagiging blessing yung trial. Ano pa po? Bukod sa personal growth, ang fruit ng trial, blessedness, crown of life. Ano sabi sa verse 12? Blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, pagtapos na, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. In other words, pinapayagan ng Diyos ang trial para magkaroon ng awarding ceremony. Alangan namang ma-awardan ka ng diploma, hindi ka naman dumaan sa hirap. Alangan namang mabigyan ka ng award, wala namang contest na pinalalunan. Kaya sabihin, ibang mabuti pa ako, walang contest na sinasalihan. Yung athlete na yan, hirap na hirap. Pero wala din siyang matatanggap na award. Walang event ang buhay niya. Kaya, pag may dumadating na trial, paano kaya tayo magkaka-joy?
meron pong isang mahalagang perspective, mga kapatid. Dumadating ang pagsubok, ang hirap, ang bigat ng nadadanas natin. Paano ka magkakaroon ng joy? Layu-layuan ang tingin. Kasi pag nakikita mo lang yun, yung hirap na hirap ang katawan ko, ay may sakit ang aking mahal sa buhay, ay may problema kami, ay hinahabol kami ng maniningil, ay hinahabol kami ng gustong manakit sa amin, hinahabol kami ng pulis, hinahabol kami ng kriminal, whatever it is, o kaya talagang meron nagpapahirap sa akin, magkakaroon lang kayo ng joy pag nilampas nyo dun yung mata nyo at sinabi nyo, lalampas nito. This too will pass. Sapagkat hindi pwedeng pigilin ang pag-ikot ng planeta, hindi pwedeng pigilin ang oras, dadaan at dadaan, matatapos at matatapos kung anuman yung nararanasan natin. Sa natin, may katapusan din ito. At kung hindi ko man makita ang katapusan nito sa aking lifetime, may katapusan naman ang aking life. Salamat na lang because I will face God and I will be with God. And when that happens, this will end. In other words, all our worries and all our problems will end when they end or when our life ends. Pero hindi naman siyempre dapat mag-suicide kasi baka mas malaking gusot ang pasukin ng kaluluwa mo pagkatapos. Pero may wakas. Gaano ba kahaba ang buhay? Kaya nga yung mga Kristiyano po na ipinapakain sa leon ng mga Roman emperors dahil Kristiyano sila, sinasabi pa na sa mga leon, "Come, jump at us immediately. Tear our flesh apart so we die at once and we be with God sooner." May wakas. Pag nilalampasan po natin ang tingin ng problema, kakaroon tayo ng lakas. Pero pag tinitigan mo lang ng tinitigan, doon ka lang nakayuko sa problemang yon, mawawalan ka ng pag-asa. Another way to have joy, pagka may mga trial, alam natin na alam yun ng Diyos. Napakahirap siguro yung matabunan ka ng isang building o matabunan ka ng isang kung ano, kasi walang nakakaalam na natabunan ka doon. Pero pag alam nyo na alam na nila, nadidinig nyo na yung mga boses nila, gagawa kayo ng paraang makuha, meron kang joy kahit nangyari yon. Kahit ano naman ang kasadlakan natin, alam ng Diyos. At dahil alam niya, hindi imposible yung rescue. Hindi imposible yung tulong. At kung alam niya at pinayagan niya, therefore, hindi ito mali. Kasi pinayagan eh. Of course, God has His perfect will, yung pinakagusto niya mangyari, at kung ayaw nating sundin, yung permissive will, pero within His will pa rin. And because God is sovereign, alam niya ang ating sitwasyon, anong kailangan lang natin? Yung lumapit sa Kanya, kailangan natin ang tulong niya. At kung hindi tayo nakakatanggap ng Kanya mga pagpapala, kailangan ayusin natin ang ating buhay para dumaloy sa ating buhay yung Kanyang tulong na yon. So may pag-asa. We can have joy. Remember, not happiness, but joy. Mas mabuti po yung joy sa buhay kasi hindi nananakaw, hindi nawawala, hindi naaagaw. Happiness, may iba lang yung happening, napalitan na agad yung mood mo. Kahit ang ganda-ganda ng gising mo, biglang may problema, tanggal na yung happiness. But joy is the very powerful presence of the Lord in our lives. Na kahit ang nangyayari is unpleasant, may natitirang goodwill inside of us na nagsasabing, hindi ito ang tunay na buhay. Lalampas din ito. Matatapos din ito. What can be known about temptation sa atin pong binasa? Temptations do not come from God. That is one thing. Sabi po sa verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So ang Diyos hindi nanunukso ng sino man, hindi siya natutokso, at hindi siya nanunukso. So temptation doesn't come from God. And if it doesn't come from God, therefore, pwedeng iwasan. If trials come from God, then hindi pwedeng iwasan, darating. And if trial is allowed by God, then it is for our own good. But temptation is not from God, therefore, pwedeng iwasan. Temptations are born of one's evil desires. Kung yung sisisihin ng iba pag tayo natutukso, tayo ang pinagmumulan noon. Verse 14, but each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Kaya yung desire natin ating binabantayan dahil doon po nag-uumpisa yung temptation. Nangyari lang na may nakita ka outside of you na corresponding to your inner desire. Kaya ka na-tempt. Pero hindi siyang may kasalanan nun. Yung tayo din. Kaya binabantayan din natin yung ating desires. And temptations may lead to sin. There are temptations that lead to death or to judgment, meaning spiritual death. Verse 15, then after desire is conceived,
it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Kaya binabantayan po natin, and these are the things that we can know about temptation. So, paano po tayo makakaiwas? Sometimes temptation is a matter of habit. Yung mga kasalanan natin are matters of habit also. So, ang mahalaga, yung ating action, binabantayan natin. Yun palang, binabantayan mo na. Pag inulit mo ng inulit yung action mo, nagiging habit. So, pag negative o sinful yung action, nagkakaroon ka ng sinful habit. Pero pag positive, yung ating ginagawa, nagkakaroon ka ng positive or righteous habit. At ang habit, pag pinaulit-ulit, it becomes your character. So, our character, kahit ka natutulog, kahit ka nagigising, ikaw na yun kasi yun ang iyong pagkatao. It begins with a thought. Yung thought gives birth to an action. Action gives birth to a habit once it is repeated. And habit makes your character. That's why it is important to watch our thoughts. But what can we be thankful for when it comes to temptations? Meron bang pwedeng ipagpasalamat when it comes to temptation? Temptations may also lead to victory and greater holiness. That is what we can be thankful for. Ang temptation ay opportunity to be victorious, while it is also a possibility to be a loser. So yung temptation by itself can be made good or can be made bad by what we do with it. May temptation, sabi niya, hoy tukso, halika dito. Hindi ako lumapit, di victorious ako. Then God is glorified and I get a crown for it. Pero may tukso, halika rito, sabi ng tukso, lumapit ako, di natalo ako. Yung tukso by itself, hindi dapat ipinagluluksa. Kasi it is an opportunity to say no. Paano naman kayo makakasagot ng no kung wala naman nag-i-invite? That's why you say, wow, there's a temptation. There's an opportunity to make a stand for God. There's an opportunity to be godly. There's an opportunity to be righteous. Eto na naman tong hipag ko na to na malaki ang pang-inis. Tutuksohin na naman niya akong magalit. It's an opportunity to be nice and kind. Then victorious kayo. Heto na naman tong babae na to kung maglakad at kumembot ay parang karitelang giba-giba ang gulong. May opportunity na naman ako para tanggihan siya. So, no! Diba? Heto na naman tong nag-aalok sa akin ng maling pera, ng corruption. I have an opportunity to say no. Hindi dapat kinakatakot ng ito na ang temptation, ayan na, bibigay na ako. No, because it's an opportunity to say no. Remember that. God gives us opportunities to prove who we are, to prove ourselves, to other people, and to the Lord. Hindi dapat katakutan. Just say no. And you will be victorious. Because Satan has no power over us. Wala siyang power. Nagkakaroon lang siya ng power pag sumuko ka. Eto ako suko, gawin mo ang gusto mong gawin. Doon lang siya nagkaka-power. Pero pag sabi mong no, alis dyan, wala siyang power. Resist the devil, the Bible says, and he will flee from you. Resist lang. Just say no. Hindi mo kailangan makipagbakbakan sa devil, makipagbuno, makipag-wrestling. Paano mo gagawin yun? Matatalo ka niya. Powerful siya. Pero, when you say no, then wala siyang magagawa. Because God has given us free will. And when we exercise that free will, we can turn down all the attractions of the evil one. And the evil one cannot do anything. Because, hindi pwedeng ma-violate yung ating free will. The free will that even God does not violate. Do you notice that? Sinabi niya kay Eva, huwag niyo kakainin yung prutas. Pero nung pinipitas, hindi violate ni Lord yung will ni Eva. Sabi niya, gusto kong pitasin Pinitas niya. Hindi siya pinigil ng Diyos. Kaya yung mga prayer na, the Lord, baguhin niyo po ang asawa ko, baguhin niyo po ang anak ko, baguhin yung nanay ko. You should review that. Dahil ang Diyos hindi nang babago ng tao. Dahil kung hindi nagbago, di siya may kasalanan. Hindi niya kasi binago Hindi binabago ng Diyos ang tao. Ang tao merong will. Yung will na yan, pag sinabi kong, Lord, susuko po ako sa inyo, doon ako nagbabago para bumuti. Pag sinuko ko naman kay Satan yung will ko na yon, doon ako nagbabago para sumama ng sumama. Pero hindi ako pwedeng baguhin ni Satan, hindi niya ako pwedeng pasamain dahil wala siyang kapangyarihan over my will. I've got to decide if I'm going to be bad or good. And even God, though He can, He does not exercise that sovereignty. Binibigyan niya tayo ng free will. So, niyo pag-pray, Lord, baguhin niyo pong anak ko. Pag hindi nagbago yung anak niyo, di Diyos ang sisisihin niyo. Pinag-pray ko naman sa inyo, di niyo binago. Di ba? At saka kung binabago pala ng Diyos ang tao, di toing, baguhin na tayong lahat. Tapos. Hindi. Binigyan tayo ng free will.
dapat nating ma-appreciate kung anong ibig sabihin ng free will na yon. Yung kalooban natin ang magpapasya kung tayo magiging makadiyos o masama. Kaya mahirap yung taong salawahan, yung double-minded, yung mabait ako ngayon, magpapakabuti ko ngayon, ay Sunday ngayon, hallelujah, praise the Lord, no? Ako, bukas, Lunes, balik na naman ako sa opisina, kikikilan pa na naman lahat ng mga dapat kong kikilan, eto na naman, ganyan-ganyan, eto aakitin ko lang, dapat aakitin, susundan ko lahat ng kaakit-akit. Tayo nagdidesisyon, kaya hindi umaasenso yung spiritual life. Naranasan nyo na ba yung nagbabiyahe kayo, lumigo kayo ng mali, malayo-layo na, ay mali, atras. O biyahe-biyahe, ligo ng mali, atras. Kaya ang tagal-tagal na nandun pa kayo, hindi kayo nakakarating sa pupuntahan kasi panay ang balik doon sa dati, liliko na naman, pabalik-balik, paulit-ulit. Pagka nakakita kayo ng temptation, sabi nyo, wow, it's an opportunity to exercise my free will. And I will say, no. Free will. Binigay sa atin ng Panginoon. Therefore, temptation is not equal to sin. No. But yielding to temptation is equal to sin. Temptations, brothers and sisters, are opportunities. Pagkakataon. Kaya mga misis, aalis ang husband nyo. Oh dear, ang daming temptation naharap sa'yo. Wow! Mapapatunayan mo talagang matapat ka sa akin. Di ba? Pero hindi. Ano ginagawa mo? Naku, ang daming temptation sa opisina ng asawa ko. Takot na takot na. Dahil yung karakter ng asawa niya, yung pag may temptation, bumibigay. Pero pagka alam natin, opportunity yan. Lalo mong mapapatunayan sa iyong sarili, sa Diyos, sa lahat, na mahal mo talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako may temptation sa paligid. Makikita po natin yung attitude. But you've got to exercise your choice. Hindi yung mga taong, Lord, ang hinahina ko po, ayan na yung temptation, baguhin niyo po ako. Lord, ayoko na pong makipagkita sa Kanya, pero pag nakita ko siya, ibig sabihin, payag kayo. Yung Diyos pa ngayon na may kasalanan, no? No! Nandyan lagi ang mga temptation, but you've got to exercise your free will. Yung iba alam nyo, talagang sabi ganun. May mga nakarating, alam ko pa, may mga nakarating pa sa Amerika, no? Visa pa ng church dahil dyan sa mga convention ng mga batang mga nag-aaral sa contest sa Amerika, no? Mga taga-church, pagdating doon na ba, nagkapit tukunan sa Amerika, ayaw nang umalis, mag-i-illegal na ang pag-status, magtatago na. Sabi pa nung isa, will na to ni Lord. Kung hindi ba niya will, binigyan niya akong visa. Kung tamaan ka ito ng kidlat, malaman niya kung anong will ng Lord. Will ba ng Lord na dayain mo yung bansa na yun at magtago ka doon na ang ginamit mo pa, pangalan ng church, para ka makarating doon, tapos hindi ka pala babalik dito. Yung ganun, ang Diyos ang sinisisi. Hindi yun kasalanan ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng free will. You exercise your free will. The Lord doesn't arrange things. The Lord, pagka po ganito ang nangyari, ganun, ibig sabihin, payag na kayo sa ginagawa kong mali. Yan ay pakonsuelo natin sa ating sarili. Panghihikayat natin sa ating sarili para mabawas-bawasan yung guilt feelings. But deep inside you, you know that wrong is wrong and right is right. So trials, brothers and sisters, are to be received with joy. Remember not happiness, kasi baka naman mapagkamalang kayo. Pag may trial na, tawa kayo ng tawa, iba na yun. Hindi happiness Joy, mas malalim. But trials are to be faced with firmness, with faith and wisdom. Temptations may be obeyed, it will lead to sin. But temptations may be rejected, that will lead to victory. Trials simply test one's strength. Hindi ba laging may trial? O itry ito, ang tulay. Pwede na ba talagang daanan ng sasakyan? Padaanin, ng bubuho. Hindi kayo dapat malungkot. Ibig sabihin, ulitin ang gawa, patibayin. Kasi baka kung hindi nalagyan ng trial, mas maraming dumaan, mas maraming namatay. Di ba ang mga produkto, bago i-release sa market, susubukan muna sa kuneho, sa unggoy, kung kani-kanino, o sa mga taong willing magpabayad ng minimum wage, sige, subukan yung sirain ng buho pa ng shampoo yan, o kakainin ko yung pagkain nyo, pag hindi ako biglang ng bulang-mula ang bibig, pwedeng ipakain sa humans. May trial. Kasi pag may trial, nasusubukan ang lahat-lahat. So, yung trial hindi dapat katakutan. At kung sakali na isa trial na yun, na ikaw ay naigupo, ang ibig sabihin lang nun, kasi pumayag ka maigupo. Because trials, like temptations, may sukatan. Temptations, like trials, can be turned into opportunities. Bakit siya opportunity? Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13?
No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Wala na akong makikitang verse na mas malinaw pa riyan. Na pinapayagan daw lang Lord, maski yung tukso na dumating sa ating buhay, pero pag pinayagan niya, alam niyo po ba, sovereign si Lord. Kaya si Satan, nung gusto niya si Lord bigyan ng trials, may kasama pang temptation para itakwil ang Diyos, nagpapaalam muna sa Diyos. At pinayagan naman ng Diyos. Sabi niya, bakit niya pinayagan? Pinayagan niya eh. Pero ang pagpayag niya, merong hangganan. Sabi niya, sige, gusto mo siyang pahirapan, o huwag mo siyang sasaktan, yun lang mga nasa paligid niya. Nangyari. Tapos sabi ni Job, praise God. Sabi naman ni Satan, o kita nyo, nag-praise God pa, ganyan siya ka-selfish, kahit namatay ang mga anak, at palibhasa at hindi siya namatay, tuloy pa rin ang pagsamba sa inyo. Ganon siya ka-selfish. Binabaligtad ni Satan yung kabutihang loob ni Job. Sabi niya, subukan yung saktan natin yan pagka hindi kayo tinakwil. Sabi naman ni Lord, sige, saktan mo, pero huwag mong papatayin. So sinaktan, pero hindi pinatay. To make a long story short, Job survived all of that. At nadoble pa ang lahat ng blessing niya galing kay Lord. Yung mga nawala doon, nadoble. Mahirap lang naman yun nung panahon na nangyayari eh. Kaya sabi ko, lampasan natin ang tingnan sa malayo. Kasi pag pinayagan ni Lord mangyari, ibig sabihin, may magandang bunga yun kung maninindigan tayo. Pag pinayagan niya dumating ang isang temptation, ang isang pagsubok, ang isang hirap, may takdang sukat, hindi niya pinapayagan yung lampas sa ating kaya. Therefore, pag dumating, kaya. Hindi mo pwedeng sabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Yun nga eh, tao ka nga, nilikha ka sa wangis ng Diyos. May kapangyarihan ang Diyos na binigay sa'yo. Yun ang kailangang magtagumpay, yun ang kailangang manaig. Sadya, ito ang lakas-lakasan ng temptation, hindi ko na po ito kaya. Hindi yan totoo, it's a lie. Every temptation that comes is measured. And the Lord will not allow you to be tempted beyond your strength. At ano pa pong sabi? But with the same temptation, will also provide a way out. So pumapayag ang Lord na ikaw ay palibutan ng temptation, pero may exit doon na pwede mong labasan. Hindi siya pumapayag na wala. Pwede kang laging lumabas. In other words, you can always exercise your free will. And once you exercise that, you gather for yourselves crowns. And you honor the Lord, and you strengthen yourself. And then what becomes the practical use of that? You become kinder to other people. You become more supportive. You become nicer. Then you become an extension of God's love. Because through you, God can love people. God can restore people. God can guide and help people. Pero pag hindi natin dinaanan yung ganung mga hirap, hindi tayo nakukwalify. Tulad ni Lord, dinaanan niya lahat yung hirap ng tao. Kaya qualified siyang tumulong sa atin. Alam niya, hindi theory lamang, hindi ideya lang, dinaanan niya talaga. Kaya habang dinadaanan natin yung hirap, bagamat mahirap, you look forward to the time na, Lord, kanina niyo po kaya gagamitin ito mga itinuturo nyo sa akin. Bukod sa akin lang na sariling learning, kanino pa? Sino pa ang mabibless? Ang hirap naman ang dinadaanan ko, ang hirap naman ang training. Alam niyo po ba, kahit sa mga military, yung mga elite forces, ang hirap ng training nun. Kasi, mas malaki at magaganda ang mga mission na ibibigay sa kanila. Yung walang masyadong training, siguro magta-type lang ng mga form sa opisina. No? Maglilinis-linis ng mga bude-bodega doon. Pero yung talagang pinapadaan sa mga putik, inihuhulog sa mga bunganga ng bulkan, tulay sa mga baging, kinakagat-kagat ng mga lamok, tinutuka ng mga ahas. Aba, ibibigay sa kanila yung pinakamagagandang misyon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, pambihira naman itong armed forces namin, ang pangit-pangit na binibigay na training sa amin, siguro hindi kami mahal, siguro sinisira niya kami. Hindi totoo. You're being prepared for something great. And if the human government and human organizations can do that, how much more the economy of God would train people so that they would be destined for greatness. So that they could be used mightily. Kaya pagka po tayo may trial, may temptation, may difficulty, lampasan ng tingin. Alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Kasi ang mga trial make or break. They make you or they break you. But with the Lord in our lives, how can we be broken? Kaya siguro maaalala natin yung kantang, with Christ in my vessel, I can smile at the storm.
Alam niyo yung kanta? Diba? With, in my, I can, at the. Alam natin yun. Pero pagka meron na ba talagang trial, naaalala natin ang ibig sabihin. I can smile. So, meron akong trial. I can smile. I can have joy. I don't rejoice that this is happening. I don't enjoy it. But I look forward to the time kung ano magiging bunga nito sa aking buhay. At nais ko pong ulitin ang 1 Corinthians 10:13 na dapat nating tandaan at dapat nating ipamuhay na mabuti para hindi tayo nag-overestimate ng ginagawa ng evil. 1 Corinthians 10:13 sabi, when you are tempted, He will also provide a way out. God will not let you be tempted beyond what you can bear. So, alam nyo pa lang yun, alam nyo na, may temptation, I will win. Hindi yung eto, talo na ako. Heto kayo, kakarehab-rehab lang sa drugs, tapos may nag-aalok na naman, eto na po, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. No! Sabi ko nun, God will not let me be tempted beyond my strength. Kakatigil-tigil mo lang manigarilyo, eto na naman, may lumalapit. No? Hindi ko pwedeng sabihin, naku, eto na naman, talo na naman ako, hindi ko to kaya. Sigarilyo lang, hindi mo kaya. Alam nga namang yan lang, hindi mo pa makaya. Ano pang makakaya mo sa buhay kung kaprasong papel at kaprasong beha, hindi mo makaya? Ko, Lord, palakihin niyo naman ako, I will obey you. I will be trained. It's important. So, trials, temptations, they're part of life. Hindi yan naiiwasan. But they are opportunities for victory. Go through your trials and temptations with joy. Sabi nyo, joy, nasan yung joy? Parang mahirap. Kaya sabi niya, if any one of you lacks wisdom, you should ask God. Because the presumption is, if you don't find joy in trial, you lack wisdom. It's there, except that you don't see it. You don't have the capacity to see. So you ask God to enable you through wisdom. Go through trials and temptations with faith, with your God-given strength, and with a goal to win. You join a competition to win. Not just to join it, but to win. So, whenever there is a trial, there's a temptation, think of winning. Because it glorifies God, and in the end, it helps you. Victory gives you crowns of life. Trials make us mature. Kaya mga magulang, huwag nyo rin masyadong iiwas ang inyong mga anak sa mga trial, sa mga hirap sa buhay, para rin sila mag-mature. Bakit ba nung araw yung mga bata, 7 taon pa lang nagsasaing na, no? Tumutulong na sa magulang, nag-aalaga na ng mga younger brothers and sisters. Ngayon, 15 anyos na hindi marunong na magsaing. Paano magsasaing? Kaya haba-haba ng kuko. Mabubura yung mga drawing pag naghugas ng bigas, no? Nung araw dumudumi ang mga kuko ng bata sa paglilinis ng mga sa pagbubukid, sa paghalaman. Ngayon dumudumi lang ang kuko kate-text. Kulang na kulang sa training. Marurupok, mahihina ang puso. Hirap na hirap, walang aircon. Yung napakarurupok. Kaya kailangan pinapatibay din for their own maturity. Huwag tayo maging overprotective. Because God in heaven is not overprotective. Pinapayagan niya tayong magkamali. Hindi kanya minamali. Pero pinili mo magkamali, pinapayagan kanya magkamali. Madapa. Kaya lang, ibinabangon ka naman kung gusto mo magpabangon. Yung iba lang kaya hindi makabangon-bangon, ibinabangon, ayoko. Hinahango mo na sa lusak, ayaw pa. Umiiwas pa. Kaya walang mangyari. But remember, sa lahat ng gustong lumapit sa Panginoon, nandyan siya. Ready, willing, and able. Let's bow before the Lord and think about this. Could you be going through trials right now? Meron po bang dumadaan ngayon sa mga pagsubok? Hindi lahat ng pagsubok hirap. Merong pagsubok na sarap. Kasi kung hindi kayo masisira ni Satan sa hirap, sisirain niya kayo sa sarap. Hindi lahat ng pagsubok poverty. Merong pagsubok na wealth. Na kung kailan naging wealthy, andyan talaga yung pagsubok. Sinusubok tayo. Hindi lahat ng pagsubok kung may sakit. Ang mahirap din pagsubok kung malusog ka na kaya mong gawin lahat ang gusto mo. Ano naman ang ginagawa mo? Mabuti pa kuminsan yung nakarating sa banig ng karamdaman at walang mapuntahang kasalanan. Pero yung malusog, kayang-kaya niyang pumunta. Ang pagsubok po, hindi lang yung mga kinoconsider nating mahihirap. Kuminsan ang pagsubok ay sa sobrang kaginhawahan. Na kung sobrang mahirati ang ating puso sa ginhawa, sa katakutan natin ng mahirapan, willing na tayong ibenta ang kaluluwa natin, huwag lang tayong mahirapan. Dahil sobrang ang nawili sa ginhawa. Maraming mukha ang pagsubok. Let's bow before the Lord and ask for wisdom na makilala po natin kung anong pagsubok ang ating kinakaharap ngayon.
Anong mga trials ang kinakaharap ngayon? In silence, be with the Lord. Ask the Holy Spirit to tell you your very personal concern kung ano talaga. And later on, I'd like to pray for some people. But right now, let the Holy Spirit tell you. Pasuri tayo. Ano ba ang ating tunay na trial and temptation na hinaharap ngayon? How can we glorify God through that? How can we be victorious? What is the right step to be victorious? What are the dangers kung sakaling hindi tayo gumawa ng tama? Heavenly Father, kayo pong nakababatid ng laman ng puso ng bawat isa. Kayong nakaalam ng nangyayari sa aming buhay. Kasulok-sulukan ng buhay namin ay hindi lingid sa inyo. Ipakita niyo po sa bawat isa yung relevance ng pag-aaral ngayon ng trials and temptation. Sa mga kapatiran, Lord, na dumadaan ngayon sa matinding mga pagsubok, hindi namin hihingi na samahan niyo kami kasi ipinangako niyo na yun. Ang hinihiling ko, Panginoon, turuan niyo kaming magbukas ng aming mata para labis naming maunawa na kasama namin. Hindi kami nag-iisa at binigyan niyo kami ng kapangyarihang tanggihan ang lahat ng mga pag-aalok na ito ng sanlibutan. Sa mga dumadaan, Lord, sa mga pagsubok na parang wala ng katapusan, kahirap-hirap, parang hindi makita ang magiging ending nito. Turuan niyo kami, Lord, na hindi naman namin laging kailangan kita yung kung saan yung wakas. Ang mahalaga, Lord, alam namin, kayo, kita niyo yun. At kayong nakakakita noon, mahal niyo kami. Kayo ang aming guide ngayon, tinahawakan niyo ang aming kamay. Teach us to depend on you. Teach us to really to pray. There is power in prayer. Praise God. Who else would like to say, Lord, I stand. I go through difficulty right now. Mga tuksong parang hindi ko kayang madala, mga bigat na hindi ko yata madadala, mga pagsubok na parang hindi ko malalampasan. Panginoon, sa pagtayo po ng mga anak niyo sa sandaling ito, isa lang ang ipinahihiwatig. Kailangan po namin kayo. Hindi kami laging napakatalino para maunawaan ang pasikot-sikot na mga bagay. Hindi kami laging objective para makita ang tamang gawin. Lalo't lalo nakasangkot ang mga mahal namin sa buhay, nakasangkot ang aming emosyon. Lord, hindi po kami laging matatag. You remember that we are dust. And you love us, Father. Alang-alang po sa inyong pag-ibig sa inyong mga anak. Alang-alang sa dugo ni Jesus na itinigis para sa aming katubusan. At alang-alang na rin sa inyong mga pangako. Panginoon, pagliwanagin niyo po ang kaisipan ng bawat isa. Sinabi sa iyong salita, if anyone lacks wisdom, ask God. We're asking you, Lord, for wisdom. Bigyan niyo po kami ng wisdom na maunawaan namin at matanggap maging mga bagay na sana'y gusto naming tanggihan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makita ang pagiging tama ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay na kung sa biglang tingin ay parang mali. Bigyan niyo po kami, Lord, ng kaliwanagan na makita ang inyong katuwiran, bagamat sa biglang tingin kumisan, parang hindi matuwid ang nangyayari sa amin. Na kung pakikinggan namin ang aming sariling isip ay parang mali ang nangyayari sa buhay namin. Subalit kayo na nakaunawa ng lahat, ang inihinga namin ang ganitong uri ng malalim na karunungan. Give us wisdom, Lord. And like the apostles who ask for faith, we ask for more faith. Dagdagan nyo pa ng pananampalataya at tibay ng loob ang inyong mga anak. Nang sa gayon, kung hindi man maunawa ang nangyayari, ay maging sapat naman ang pananampalataya at magtiwala pa rin sa inyo, manindigan ang tama. Panginoon, napakahirap pong maging makatuwid, napakahirap pong maging makadiyos. Subalit alam din namin napakahirap namang maging masama. Pareho lang mahirap. Kaya turuan nyo kami na higit na matamisin, mabutihin ang kahirapan doon sa panig ng katwiran, ng kaliwanagan at kabanalan. Panginoon, loobin mo nawa na gumaan ang dala ng iyong mga anak na ito. Ituro mo ang daan para makalabas sa mga sigalot at mga masisikip na kalagayang nakasuotan ng ilan.
Ituro mo sa amin ang mga tamang pananalita upang ang mga kagamutan na nasa kamay ng ibang tao ay makamtan ng iyong mga anak. Ituro mo po ang mga tamang hakbang. At higit doon, ipaalala mo that you never leave us, that you never forsake us. Help us to see beyond the today. Help us to see tomorrow and the many years and the eternal life that you have given us. At nawa, Panginoon, yung ginagawa namin ngayon sa panahong ito, huwag magkaroon ng batik doon sa walang hanggang eternal life na ibinigay niyo sa amin. Ituro niyo sa amin na no matter how difficult the day may be, it will pass. Teach us to stand by you, to stand for what is right, so that when tomorrow comes, we don't have to hide in darkness. So that when tomorrow comes, we will greet the new light with joy, with the joy of your deliverance. Ito